Hello sa inyong lahat! Andito na ako muli para gumawa ng another video at sa video na ito ay i-discuss ko naman kung paano ang pag-a-apply papunta naman ng Germany. Ito, mahawak-hawak ko yung papel ng details kung paano ang gagawin yung pag-apply kung nanaisin nyo na pumunta at magtrabaho sa Germany. Ito, ang magiging trabaho nyo sa Germany ay sa warehouse. Kayo ay warehouse worker. Then, ang sahod doon ay 9.50 euro per hour. Then, ang kadalasan ang trabaho doon ay 40 hours per week. Then, depende, ang overtime ay syempre, depende sa company. Kadalasan naman, kahit saan kayong bansa magpunta, depende sa demand ng, kung mayroong OT o wala. Ayan, depende. Tapos, kung itatanong nyo kung saan sa Germany, ito ay sa Hessen. Then, yun nga, magtatrabaho kayo sa supermarket. Tapos, ang contract duration ay 1 year at syempre may extension. Kaya lang syempre, magkakaroon kayo ng extension kung maganda ang performance nyo. At alam nyo na, kapag hindi maganda ang performance, syempre hanggang 1 year lang. Then, ang salary doon ay depende syempre kung may mga OT. Pero, tulad na nakalagay dito, ang salary ng mga foreigner ay hindi syempre ka-label ng mga talagang taga roon. Syempre, iba yung ating rate. Kaya yan, medyo mababa ng konti ang rate natin. Ang working hours ay 10 to 12 hours per day. Then, 6 days in a week. Then, 240 hours in a month. At syempre, depende kung may overtime. Then, oras ng trabaho ay nagsisimula ng alas 6 ng umaga at meron ding panggabi. Tapos, ang task sa trabaho, kung ano yung gagawin nyo sa trabaho ay magko-collect kayo ng, nakalagay kasi dito ay collecting and executing orders according to the data received from the customer or the ability to work with the scanner. Ayan. Siguro, syempre, ang mga supermarket, meron siguro silang mga in-order na mga product na ibinibenta. Depende kung saan kayo maa-assign. Kayo yung mag-unload or maglo-loading. Kasi meron dito nakalagay na unloading and loading of goods. Tapos, meron ding, nakalagay din doon, isa din sa magiging trabaho niyo. Siyempre, kapag uwian na, bago mag-uwian, ay kailangan panatilihin na clean and tidy yung workplace nyo. Then, yung ibang obligation ay ilalagay na lang sa kontrata. Tapos, ang accommodation, ang nakalagay dito ay the cooperative campus, payment of additional cost according to the tariffs used. Sa pagkakaintindi ko ay hindi free accommodation. Kadalasan naman, kapag pupunta tayo sa ibang bansa, ay hindi talaga free ang accommodation. Yung ilang mga napupuntahan lang ng iba na may free accommodation. Tapos sa food naman, ang sabi dito ay the possibility of buying groceries at the expense of the cooperative's production cost. Sa palagay ko naman, ang pagkaintindi ko dito ay free food. Ayan. Tapos, meron silang health insurance. Ayan, provided na ng company. O, di ba? Bongga yan. Kasi yun ang pinaka-importante. Tapos, ang placement fee, kapag pupunta kayo, kung magugustuhan nyo pumunta ng Germany, ay medyo may kamahalan. Ito ay 4,500 euro. Ito ay placement fee pa lamang. Hindi pa ito katulad din ito ng pag-apply sa Poland. Kaya lang, ang pagkakaiba niya lang ay yung placement fee. Mas mahal ang placement fee kapag sa Germany ang inyong pupuntahan. Tapos, katulad nga ng sa Poland din, ang first payment ay ibibigay nyo kapag nakapagpasa na. Unang-unang gagawin, syempre, magsisend muna kayo ng resume nyo na naka-Europass format. Isisend nyo doon sa agency. Tapos, magre-reply yung agency at sasabihin sa inyo kung ano yung mga requirements. Ang mga requirements ay ito. Siyempre, yung inyong passport. Tapos, kailangan meron kayong, kung ano yung natapos nyo, dapat meron. Tapos, meron din kayong police clearance. Dapat ito ay naka-apostille at naka-English. Tapos, meron kayong picture kahit isang piraso lang, yung 35 cm by 45 cm. Tapos, siyempre, kung meron kayong work experience, yung certificate of employment, ayan. Then, yung national ID o yung government ID. Kung cross country kayo, yung inyong ID kung saan kayo naroroon na bansa. Tapos, yun nga, kapag nakapagpasa na kayo ng inyong resume, tapos isisend sa inyo yung mga requirements. Then, after nyo ma-send yung requirements, kailangan nyo na din magbayad ng kalahati ng placement fee. Tapos, kasi yung ibabayad nyo na initial ay para sa processing ng inyong documents.
Then, kapag meron na kayong working permit, lumabas na ang working permit, kailangan nyo lang bayaran yung kalahati, yung natitirang balance nyo sa inyong placement fee. Tapos, ang age limit ay nasa 21 years old hanggang 50 years old pwedeng mag-apply. Ayan. Tapos, kung saan kayo pwedeng mag-apply ay doon sa kay Madam Regina din. Si Madam Regina ay maraming hiring na pwede nyong puntahan. At isa na nga dito yung Germany. Kayo ay mag-message sa kanyang Facebook page na Rain Manpower Agency. Pwede kayong mag-message sa WhatsApp ng agency ni Madam na may area code na positive 34. Pag Spain kasi, positive 34 631 880066. Ayan. Then, ang email address kung saan kayo magsisend ng mga requirements nyo ay sa raincasaservicio@gmail.com. Ayan. Sa mga interesado na mag-apply o kaya gustong mag-inquire, i-message nyo lang ang mga contact number na binigay ko. Yung Facebook page ni Madam Regina at saka yung WhatsApp number na binigay ko or yung sinabi ko diyan. Nakalagay naman dyan sa screen ang kung ano yung mga pwede nyong pagtanungan para mas clear sa inyo kung sakaling gusto nyong pumunta sa Germany. Kaya lang, medyo may kamahalan, tumaas siya ng 2,000 euro. Medyo malaking bagay na rin ang 2,000 euro. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay makatulong ang video na to sa mga nangangarap na magpunta dito sa Europe. Ayan, maraming salamat at sana ay patuloy nyo akong samahan sa aking mga susunod na videos. Paalam!